Kasunod po ng pagbabago ng liderato sa Senado, napagkasunduan ng mayorya na si Senator Chis Escudero ang ihahalal na presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Sa special session kanina hapon, may mga senador na nagkainitan sa plenaryo. Saksi, si Mark Salazar. Sa July 6, nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, napagkasunduan ng mayorya na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Lawyer Kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na sir, si Senator Chis na Yun talaga. ang consensus namin as of this morning. When will that happen, sir? The election of Sen. Chis as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, July July 6. Si Escudero ang tumayong presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise nung siya pa ang Senate President. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Ang pag-amyenda sa Rules of Procedure ng impeachment trial kung saan nakapaloob ang paghalal ng presiding officer ang isa sa inaprobahang resolusyon ng magsesyon noong June 3. Pero kinikwestiyon ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ang nangyaring sesyon. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang 12 senador para magdeklara ng quorum. Kaya paano kung panigan ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mutin academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law, maaaring may epekto sa petisyon ang pagkakahalal ng bagong Senate President. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolve. Natuldukan na nga ang kalituhan sa kung aling paksyon nga ba ang mayorya sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian kanina. Kasunod nito ay tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Sa pagtalakay ng Senate Bill 1511 o panukalang amyenda sa Anti-Hospital Detention Law, nagkainitan sina Senadora Risa Ontiveros at Senadora Pia Cayetano. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read it. quoting the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record. Gayun din ang talakayin ng Magna Carta for barangay health workers. You're welcome, Mr. President. I made of record earlier I that thank there the were... majority floor leader, not her honor, because her honor closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session of the special session, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly more than once that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. Kasama naman sa mga ipinasa kanina ay ang resolusyon para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol at pagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responder. Nakumpirma na rin ng Commission on Appointments ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang appointment ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Hiniling din ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Sa Kamara na ipasa ang lahat ng priority legislative measures na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatawag ng special session. Kabilang ang panukalang anti-political dynasty law na inuulan ng batikos dahil sa malabnaw daw na bersyon nito sa third at final reading. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Di naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa house to get the conversation started.
This is not the final result of what the bill will be. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now, yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May papasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference bukas. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.